Na-miss niyo ba kami? Na-miss niyo rin bang makinig ng mga kwentong Pilipino? Heto na! Nagbabalik ang kwentuhan at iba pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Alam niyo ba na ang buwan ng Nobyembre ay tinuturing na buwan ng pagbabasa? Ayon sa DepEd Memorandum No. 244 Series 2011, idineklarang pangbansang buwan ng pagbabasa ang Nobyembre. Hinihikayat nito ang lahat ng paaralan na maglunsad ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pagbabasa. Kaya naman, dito sa Marist School Marikina, sisimulan natin ang pagdiriwang ng Linggo ng Pagbabasa sa pamamagitan ng isang kwento na may pamagat na "Pwede po ba tayong magbasa ng aklat?" na isinulat ni Lawrence Schimmel at iginuhit ni Pepot, Zamora Atienza. Upang bigyang buhay ang ating kwento, sasamahan tayo ni Miss Janet Belardo, isa sa mga magagaling na guro mula sa Early Childhood Education Department. Tara at makinig ng kwento dito sa Kwentuhan at Iba Pa. Magandang araw mga Marista! Kumusta na kayo? Ako nga pala si Teacher Janet. At ngayong araw ay kukwentuhan ko kayo tungkol sa isang bata na gustong ibahagi ang kanyang kasiyahan sa iba. Handa na ba kayo? Ito ang pamagat ng ating babasahing aklat ngayon. Pwede po ba tayong magbasa ng aklat? Marunong nang magbasa si Antonio, pero gusto niyang ibahagi ang ligaya ng pagbabasa sa iba. Kinuha niya ang paboritong aklat at naghanap na makakasamang magbasa. Inaya ni Antonio ang kanyang nanay. Pwede po ba tayong magbasa ng aklat? Hindi muna anak, marami pa akong tatapusin, sabi ng kanyang nanay. Pero mamayang gabi, makakapagbasa na tayo. Lumabas ng tahanan si Antonio. May manong na nakaupo sa bangko sa harap ng kanilang tahanan. Bulag si Manong, kaya hindi na siya inaya ni Antonio na magbasa ng kanyang aklat. Nagpunta ng panaderya si Antonio sa tabi ng kanilang tahanan. Nakiusap siya sa panadero. Pwede po ba tayong magbasa ng aklat? Ay, hindi kakayanin ngayon, iho. Marami pa akong isasalang, paliwanag ng panadero. Pero kung tutulungan mo akong magmasa ng harina, makakapagbasa tayo ng aklat mo. Baka po madumihan ang aklat ko, sagot ni Antonio na muling naglakad sa kalye. Sa talipapa, inaya ni Antonio ang tindera ng mga prutas. Pwede po ba tayong magbasa ng aklat? Naku, maraming namimili. Sa ibang araw na lang, Tonyo, sagot ng ale. Babalik na lang po ako mamaya, wika ni Antonio. Pagkaraan, dumaan ang kartero at inaya siya ni Antonio. Pwede po ba tayo magbasa ng aklat? Hindi pwede ngayon. Maihahatid pa akong mga sulat, sagot ng kartero. Pero kung tutulungan mo ako, makakapagbasa tayo. Naku, hindi po ako papayagan lumayo sa amin, sabi ni Antonio. Sa bangketa, nakita ni Antonio ang tindahan ng mga pahayagan. Naisip niyang baka mahilig magbasa ang tindera dahil sa dami ng babasahin. Kaya nagtanong si Antonio, pwede po ba tayo magbasa ng aklat? Ay, hindi maaari ngayon. Nagbabantay ako rito, sagot ng tindera. Pero kung tutulungan mo kung ayusin ang mga pahayagan, makakapagbasa tayo. Pasensya na po, hindi ko po maaabot ang mga estante, paliwanag ni Antonio. Natanong na ni Antonio ang lahat ng mga may-ari ng tindahan sa kanilang kalye. Abala ang lahat para sabayan akong magbasa. Halos pagkatampon niya. Walang ano-ano, ay narinig siyang tinig. Huwag kang malungkot, iho. Lumingon si Antonio para kilalanin ang kumakausap sa kanya. Hay, ang bulag na Manong. Nakikita niyo po ba ako? Pagtataka ni Antonio. Hindi kita nakikita, tugon ni Manong. Ngunit
naririnig kita. Halika rito, may hihilingin ako sa'yo. Lumapit si Antonio kay Manong at tumabi sa kinauupo ang bangko. Ano pong maitutulong ko? Tanong niya. Pakiramdam ko, wala nang may oras para sa akin. Nalulungkot na kwento ni Manong. Kung pwede sana ay mag-usap tayo kahit sandali lang. O baka pwede mo akong kwentuhan. Ngumiti si Antonio. Binuklat niya sa unang pahina ang aklat at nagsimulang magbasa. Nagliwanag ang mukha ni Manong habang nakikinig sa binabasang kwento ni Antonio. Nagustuhan niyo ba mga bata ang aking kwento? Sana nagustuhan niyo ito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Maraming salamat sa ating napakahusay na guro. Sa kwentong ito, nakita natin ang kasiyahang naidudulot ng pagbabasa. Lalo na kapag may kasamang nagbabasa. Ngayon, atin namang pag-uusapan ang ilan sa mga benepisyo ng pagbabasa ng aklat. Una, proteksyon sa utak. Ang mga taong regular na nagbabasa ay may mas kaunting pinsala ang nararanasan sa utak kahit sila ay nalatad sa mapanganib na mga kemikal tulad ng tingga. Ipinapakita ng pag-aaral na ang mga mahilig magbasa ay may mas malusog na utak at mas magaling sa mental na pagsusulit. Ang pagbabasa ay nagbibigay proteksyon sa ating cognitive function. Pangalawa, pagbabawas ng stress. Ayon sa pananaliksik, ang pagbabasa ng kahit 6 na minuto lamang ay sapat na upang mabawasan ang halos 2/3 bahagi or 2/3 ng stress sa araw-araw. Nakakapagbigay ng malalim na relaxation ang pagbabasa, lalo na kung ginagawa bago matulog. Pangatlo, pagpapahusay ng konsentrasyon. Ang regular na pagbabasa ay tumutulong sa utak na mag-focus ng mas matagal. Pinapatalas nito ang kakayanan sa pagdedesisyon, paglutas ng mga problema, at objetibong pag-iisip na mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Pang-apat, nakakatulong itong labanan ang insomnia. Ang pagbasa bago matulog ay isang mabisang paraan upang i-regulate ang body clock. Ito ay nagpapadala ng senyales sa utak na oras na upang magpahinga. Kaya't nagiging natural na relaxation method ang pagbabasa para mas maayos ang tulog. Pang-5, pag-iwas sa demensya. Ang pagbabasa ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa Alzheimer's disease. Ang mga nagbabasa o gumagawa ng mental na aktibidad ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng seryosong memory problems habang tumatanda. Pang-6, inspirasyon sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ang pagbabasa ng mga akdang pampanitikan na may positibong mga karakter at kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa mga bata na baguhin ang kanilang lifestyle tungo sa mas malusog na pamumuhay. Ilan lamang ito sa napakaraming benepisyo ng pagbabasa. Sana'y mahikayat kayo magbasa ng mga aklat marista. Hanggang sa muli, dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa.